Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo. Mula sa The Solid Rock Morning Devotion, isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbulay-bulayan ngayong umaga, mga kaibigan, ay matatagpuan sa Jonas, Kabanata 2, talatang 2. Jonas 2:2. Ito ang sinasabi. Yahweh, nang ako'y nasa kagipitan, nanalangin ako sa inyo, at sinagot ninyo ako. Mula sa daigdig ng mga patay, ako'y tumawag sa inyo, at dininig ninyo ako. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, naririto muli ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay sambahin sa magandang umaga na iyong ibinigay sa amin. Maraming salamat. Maraming salamat, Panginoon, sa muli mong pagising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. Sa umagang ito, Diyos, patuloy kong inilalapit sa inyo ang aming mga kaibigan na may mga karamdaman. Patuloy mo silang abutin, O Diyos, pagalingin at ibalik ang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Amin ding inilalapit sa inyo, O Diyos, ang mga kaibigan namin na magsisipasok sa kanilang mga trabaho. Ingatan mo sila, O Diyos, sa kanilang pagbabiyahe. Ingatan mo sila, ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan. Gayun din po, Panginoon, patuloy kong ipinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nagtatrabaho sa ibang bansa, ang mga OFW. Patuloy mo po silang ingatan sa ibang bansa, O Diyos, dahil sila ay naghahanap buhay doon. Malayo sila sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas, pero Panginoon, ang ugnayan ng bawat isa ay ikaw, ang banal mong Espiritu, ang siyang nagbibigay kalakasan sa kanilang Panginoon. Aliwin mo sila kung sila may nalulumbay dahil sa malayo sila sa pamilya, Panginoon. Proteksyonan mo po sila, O Diyos, sa kanilang pagtatrabaho sa ibang bansa, sa kanilang pagbabiyahe, sa mga employer na kanilang binapasukan, Panginoon. Ingatan mo sila. Bigyan mo sila ng kalakasan, ng karunungan, upang sila, Diyos, ay makapaglingkod ng maayos sa kanilang mga employer, Panginoon. Amin din inilalapit, O Diyos, ang mga naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad, naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu. Lord, salamat. Patuloy ko rin itinataas sa inyo sa araw na ito, Panginoon, dahil ito po ay ang araw na siniselebrate ng mga Pilipino ang ang people power, Panginoon, na nangyayari sa EDSA. Ingatan mo po kung ano man ang kanilang mga activity ngayon, naway hindi po magkaroon ng hindi maganda ang kanilang gagawin, Panginoon, upang wala pong masaktan sa kanilang ginagawa, Lord. Tulungan mo po ang mga organizer nito na mapaayos ang kanilang pagpupulong, Panginoon, pagsiselebrate ng people power, Panginoon.
Lord, ikaw po ang nagbibigay nito dahil mula naman pong nasaktan during the time, Panginoon, na nangyari iyon. Dahil ikaw, ang banal mong Espiritu, ang siyang gumagabay sa bawat mga Pilipino at maging sa mga taong kanilang ayaw, Panginoon. Lord, naway ang pag-ibig at ang pag-ibig ang maghahari sa bawat puso ng mga Pilipino, Panginoon. Lord, sa umagaling ito, patuloy kong itinataas sa inyo ang mga nawawala ng mga mahal sa buhay dahil sa pagpanaw ng kanyang mga mahal sa buhay. Patuloy mo po silang ingatan, O Diyos. Aliwin mo sila, Panginoon, upang sila, O Diyos, ay hindi malungkot dahil kami, Panginoon, ay darating naman panahon na kami ay iyong dadalhin sa iyong kaharian. Panginoong Hesus, salamat. Salamat sa buhay na iyong ibinigay sa amin. Amin din inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang mangingisda na patuloy na nangingisda sa laot ng karagatan. Sila po'y ingatan mo, Panginoon. Lalong-lalo na sa banda ng West Philippine Sea na may mga Chinese, Panginoon, na nagbabantay. Naway, hipuin mo po ang puso ng mga Chinese people na ito, Panginoon, upang hindi hadlangan ang aming mga Pilipino, Panginoon, na naghahanap buhay sa karagatan. Magkustulungan nila, Panginoon, ang mga kababayan namin na nangingisda, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga kaibigang mga magsasaka. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagsaka, Panginoon, sa pagtatanim ng mga palay, gulay, prutas, at iba pa. Panginoon, maraming salamat po. Sa pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan, mga kaibigan, ay susunod o malulunod. Yan. Susunod ka ba o malulunod? Nasubukan na ba ninyong maging si Jonah? May inuutos ba sa inyo si Lord, pero pilit niyo siyang tinatakbuhan? Sabi sa mga awit, Kabanata 139, talatang 7 hanggang 12, hindi naman talaga natin matatakasan ang Panginoon. Sa langit man o sa ilalim ng lupa, sa liwanag man o sa dilim, naroon ang Diyos. Na-realize ito ni Jonah nang abutan ng bagyo ang sinasakyan niyang barko. No? Naabutan siya ng bagyo doon sa dagat. Inamin niya sa mga kasama, alam kong ako ang dahilan kaya nagkaroon ng ganito kalakas na bagyo. Inamin ni Jonah yon. Despite Jonah's disobedience, nagpadala pa rin, no, mga kaibigan, no? Nagpadala pa rin ng dambuhalang isda ang Panginoon para iligtas siya sa pagkakalunod. Binigyan niya ng pagkakataon si Jonah para pagsisihan ang kanyang kasalanan. Gayon din po tayo, mga kaibigan. Sa bawat katigasan ng ating mga ulo, binibigyan pa rin tayo ng Panginoon ng pagkakataon. Upang ating pagsisihan ang ating mga nagawang mga kasalanan. Napakaganda ng panalangin ni Jonah doon sa Jonah's Kabanata 2. Dahil pinapakita rito hindi lamang paano nagpakumbaba ang propeta, kundi paano sinagot ng Panginoon ang kanyang mga panalangin.
ba? Kahit naman sa ating mga buhay, sinagot ng Diyos ang ating mga panalangin. Iniingatan niya tayo. No? Iniingatan niya tayo sa lahat ng ating mga ginagawa. Likewise, mga kaibigan, laging handa ang Panginoon na bigyan tayo ng second chance para sumunod. Kahit gaano pa katigas ang ating mga ulo, mga kaibigan, kahit ilang beses na nating subukang tumakbo palayo sa Kanya, He's always ready to welcome us back. Pwedeng idisiplina niya tayo tulad ng pagdisiplina niya kay Jonah. Pero no, that He's doing that because He loved us so much. Sabi nga sa Job 5:17, mapalad ang taong dinisiplina ng Diyos na makapangyarihan. Ang pagtutuwid niya ay sa inyo'y huwag mong ipagdamdam. Is God calling you to do something for Him, kaibigan? Learn from Jonah's story. Learn from Jonah's story. Handa ang Panginoon na magpatawad at magbigay ng second chance o pangangalawang pagkakataon. Pero kaibigan, hihintayin mo pa bang lulunin ka ng dambuhalang isda bago ka sumunod? Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kaibigan. Kailan tayo susunod sa mga ipinag-uutos sa atin ng Panginoon? Antayin pa ba natin na kainin tayo ng dambuhalang isda? Kaibigan, ngayon na. Ngayon na ang oras upang tayo'y sumunod sa ating Panginoon. Huwag nang ipagbukas, kaibigan. Ngayon na. Ngayon na, kaibigan. Ayon nga sa Mateo, Kabanata 16, talatang 24 hanggang 25. Pagkatapos, sinabi ni Jesus sa mga tagasunod niya, ang sino mang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat iniuna ang sarili. Hindi inuuna ang sarili. At dapat handa siyang humarap kahit sa kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas sa kanyang buhay ay mawawala nito. Diba? Ang Panginoong Hesukristo, mga kaibigan, ay sumunod siya sa kanyang Ama na tayo'y tubusin. O handa niyang ibinigay ang kanyang anak, no? Upang mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. Diba? So, kaibigan, ngayon na, huwag nang ipagbukas. Sundin mo ang ipinag-uutos sa atin ng Panginoon. Mahalin mo ang iyong kaaway. Mahalin mo ng katulad ng iyong sarili. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, I repent my sins. Katulad ng kriminal na kasama ninyong napako. Ako po ay naniniwala na kayo ay walang kasalanan, sinless and spotless. Pero kayo ang nagbayad sa aking kasalanan, Panginoon, na dapat
Ako ang magbayad dahil ako ay may kasalanan sa iyong Ama na si Kristo. Pero Lord, ikaw ang nagbayad. Kayo ay hari at kayo lamang ang makapagliligtas sa amin, Panginoon. My Savior Jesus reigns in my life. At sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nakikinig sa iyong mga salita na lalong-lalo na kanilang isinasabuhay, Panginoon. Tulungan mo sila. Pagpalain mo sila. Ingatan mo sila, Panginoon. Ilayo mo sila sa anumang kapahamakan kasama ng kanilang mga mahal sa buhay. Lord, salamat. Dahil meron kaming Panginoon na handang magbigay ng pangalawang pagkakataon upang magsisi sa aming mga nagawang mga kasalanan. Kaya Lord, salamat. Naway kami, O Diyos, ay hindi makatulad ni Jonah na kinain o nilulun ng dambuhalang isda dahil sa kanyang pagsuway, Panginoon. Pero binigyan mo pa rin kami ng pangalawang pagkakataon upang magsisi sa aming mga kasalanan. Maraming salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Kristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen.